7 years kami together. Hindi ito yung relasyon na biglaan o puro kilig lang. Dumaan kami sa mahabang ligawan, family introductions, church every Sunday, birthdays, reunions, ordinary dinners at mga usapang pangmatagalan. Hindi ako pumasok dito ng basta-basta. Tahimik akong tao, careful ako sa trust, at hindi ako madaling magbigay ng full access sa buhay ko. Pero sa kanya, ginawa ko, nung nanliligaw pa lang siya, simple lang siya pero consistent. Hindi flashy, hindi showy, pero present. Yung tipong nagpapaalam sa parents ko kapag ihahatid ako pa uwi, marunong makisama sa bahay, at hindi mo kailangang sabihan para maging maayos ang asal. Sa tatay ko, kaya niyang makipag-usap tungkol sa simpleng bagay. Sa nanay ko, marunong makiramdam. Hindi siya perfect pero maayos siya. At sa totoo lang, minsan, iyon lang naman ang hinahanap mo. Hindi grand gestures. Stability. Habang tumatagal, naging bahagi na siya ng buhay namin. Kilala siya ng mga kapatid ko. Kasama siya sa mga family lunch, sa birthdays, sa mga uwi sa probinsya, kahit sa mga simpleng lakad lang para bumili ng gamit sa bahay. Ako rin, kilala na ng pamilya niya. Nakakausap ko nanay niya tungkol sa budget, sa mga maintenance medicine, sa mga plano sa bahay. Di na kami yung couple na tingnan natin kung saan pupunta. Parang settled na. Parang understood na ng lahat na seryoso na ito. Kasama rin sa routine namin ang simba. Hindi naman kami sobrang aktibo sa lahat pero regular kami. Sunday mass, minsan may lunch after, minsan kasama families, minsan kaming dalawa lang. Doon yata mas lalo akong naniwala na stable kami. Hindi naman ako naghahanap ng fairy tale. Ang gusto ko lang ay malinaw na tao, tahimik na pagmamahal at respeto. Akala ko iyon ang meron kami. Nakapag-uusapan na rin namin ang pasal sa practical na paraan. Di lang ilan gusto mong anak na usapan, kundi budget, location, work, support sa parents, kung magre-rent ba muna, kung kakayanin ba agad. May mga tanong siyang ganoon. Minsan tatanungin niya ako kung okay lang ba sa akin ang maliit na wedding. Minsan kung mas gusto ko bang malapit kami sa pamilya ko o sa work. Those are future questions. Kaya noong may mga nagsasabing mukhang tayo na ang susunod, hindi na ako umiiling. Hindi ko man diretsong inaamin, pero umasa ako. Hindi naman agad nagbago ang lahat. Dahan-dahan. Nagkaroon siya ng bagong role sa work, mas naging busy raw, mas pagod, mas maraming weekend na may aasikasuhin. Noong una, hindi ako nagduda. Ang tagal na namin eh. Natural lang na magbigay ako ng benefit of the doubt. Kapag matagal mo nang kasama ang isang tao, sanay ka nang ipagtanggol siya sa isip mo bago mo pa siya tanungin. Pero may mga maliit na bagay na ngayon ko lang naisip na hindi pala dapat binaliwala. Dati, open siya sa phone niya, then biglang naging guarded. Dati, kapag may family event sa side nila, ino-update niya ako, biglang naging kulang. Dati kapag may plano kami, gagawa niya ng paraan. Biglang maraming cancellations. Hindi naman palagi, pero enough para mapansin ko. Kapag tinatanong ko siya, sasabihin niya lang na napapagod siya at sana wag ko raw gawing issue ang lahat. So I step back. Ayokong maging controlling. Ayokong maging girlfriend na lahat pinagdududahan. Siguro, iyon ang isa sa mga mahirap tanggapin ngayon. Hindi naman ako bulag. May mga bagay akong naramdaman. Pero I kept choosing patience because I thought that was the mature thing to do. 7 years na kami. Hindi mo basta sinisira ang relasyon dahil lang may ilang linggo o buwan na magulo. Inaayos mo muna sa isip mo. You wait. You try to understand. You hope the person you know is still there. Noong mga huling buwan ng relasyon namin, mas dumami ang moments na akala ko malapit na siyang mag-propose. Hindi dahil may grand clue,
Pero dahil may mga tanong siya sa best friend ko tungkol sa ring size ko, nalaman ko lang yun later. Minsan nagtatanong din siya tungkol sa gusto kong setup kung sakaling ikasal kami. Small gathering ba? Church wedding ba? Simple lang ba? Hindi ko pinanghawakan ng todo, pero syempre, binabuild na expectation. Di ako humingi ng proposal agad. Pero akala ko papunta na kami doon. Then, one Sunday, biglang nag-iba ang lahat. The night before, sinabi niyang hindi raw siya makakasabay sa amin sa usual mass dahil may aasikasuhin siyang family errand. Magkita na lang daw kami after for lunch. Wala naman yung kakaiba sa pandinig ko. Disappointed lang ako ng konti pero hindi suspicious. The next day, maaga akong nakapunta sa simbahan dahil may ipapaabot sana ang nanay ko sa nanay niya. Hindi ko planong huliin siya. Hindi ko rin nakalaing may madidiscovery ako. Paglabas ko sa side gate, after mass, nakita ko siya sa parking area. May kasama siyang babae. Hindi ko alam kung paano i-explain ng hindi tunog scripted. Pero may mga eksenang kahit isang segundo mo lang makita, alam mo na agad kung ano yon. Hindi sila basta magkatabi. They look familiar with each other in a way that hit me immediately. Relaxed siya. Comfortable. At ang pinakamasakit, may church volunteer na lumapit at ngumiti sa kanila na parang sanay na silang nakikitang magkasama. Nakita niya ako. Doon pa lang, alam ko na, lumapit siya agad at sinabi niyang magpapaliwanag siya. Tinanong ko lang siya ng diretso, gaano katagal? Noong una, paikot-ikot pa siya, pero umamin din. Ilang buwan na raw. Nagsimula raw sa friendship, then nalito siya, then nahulog na raw ang loob niya. I remember standing there, hearing complete sentences, pero wala na akong gana intindihin ang structure ng paliwanag niya. Ang malinaw lang sa akin, habang mahal ko siya, at habang iniisip kong papunta kami sa kasal, may iba na pala siyang binibigyan ng oras, atensyon, at puwang sa buhay niya. Hindi ko kinausap ng mahaba yung babae doon. Later that day, through a mutual contact, nalaman kong ang alam niya matagal na raw kaming break. Ako raw, iyong ex na close pa rin sa family. Doon ako mas natahimik. Kasi hindi lang pala ako niloko. Binago rin niya ang kwento ko sa buhay niya para magkasya ako sa kasinungalingan niya. After 7 years, ginawa niya akong convenient version ng nakaraan. Umuwi ako na parang hindi ko maramdaman na yung katawan ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-iskandalo. Hindi dahil kalmado ako, kundi dahil sobrang bigat ng naramdaman ko na parang wala nang lumalabas. That same day, pumunta siya sa bahay para raw magpaliwanag sa parents ko. Hindi ko siya pinapasok. Pagod na ako. Nahiya ako sa pamilya ko. Nasaktan ako para sa nanay ko na tinuring siyang parang anak. Masakit makita kung paanong ang isang taong ilang taon mong pinakilala ng maayos sa pamilya mo biglang magiging dahilan ng katahimikan sa bahay. The next few days were heavy in a very ordinary way. Kailangan kong sumagot sa mga tao kung bakit wala na siya sa usual lunches. Kailangan kong sabihin sa best friend ko na wala nang saysay yung tanong sa ring size. Kailangan kong pumasok sa work at magpanggap na normal habang pakiramdam ko may tinanggal sa buhay ko nang hindi man lang ako binalaan. Hindi ako makafocus. Hindi rin ako makaiyak ng maayos. Minsan naguhugas lang ako ng plato tapos biglang maaalala ko isang lie, isang canceled plan, isang Sunday na akala ko busy lang siya. Ang pinakamasakit para sa akin ay hindi lang iyong fact na nag-cheat siya, kundi iyong kaya niya akong harapin araw-araw habang nagsisinungaling. He still let me talk about the future. He still let my mother ask about wedding plans. He still stood beside me in church. He still accepted my care while giving part of himself somewhere else. That is the part I still struggle with. Hindi lang ako nasaktan. I was made to continue loving someone who was already dividing his life. Nakipaghiwalay ako
that same day. Wala nang mahabang usapan. Wala nang second chance. Hindi dahil strong ako, kundi dahil may mga bagay na kapag nakita mo na ng malinaw, hindi mo na kayang i-unsee. Umiyak siya. Sinabi niyang nalito siya. Sinabi niyang mahal pa rin niya ako. Pero wala na akong energy para himayin pa iyon. Whatever he felt, he still chose dishonesty. Hanggang ngayon, hindi ko sasabihin okay na ako. Hindi iyong clean healing na may life lesson agad. Some days, functional ako. Some days, bigla ko pa rin naaalala yung parking lot at bumabagsak ulit ang pakiramdam ko. Minsan namimiss ko pa rin siya at nahihiya akong aminin iyon. Pero totoo, di naman nawawala agad ang attachment dahil lang nalaman mong niloko ka. Your routine stays in your body longer than your pride wants to admit. Pero ito ang pinipilit kong tandaan. Hindi ako kulang. Di ako naging mali dahil seryoso ako. Di ako naging mahina dahil naniwala ako sa maayos na relasyon. I loved honestly. I showed up. I respected him. Hindi niya iyon nabura dahil lang hindi niya kayang maging tapat. I'm posting this because I know may mga tahimik na tao dito na matagal na ring may kinikim-kim na discomfort sa relasyon nila. Hindi ko sinasabing lahat ng pagbabago ay cheating. Hindi rin tama na lahat pagdududahan. Pero wag ninyong iwan ang sarili ninyo habang iniingatan ninyo ang image ng ibang tao. Kapag paulit-ulit nang may mali, pakinggan ninyo rin ang sarili ninyo. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay peace. Hindi gulo. Hindi kahihiyan para sa kahit sino. Gusto ko lang dumating sa point na hindi na mabigat huminga kapag naaalala ko ito. Gusto kong maibalik ang tiwala ko sa sarili kong judgment. Kasi iyon ang isa sa pinakamahirap ibalik after betrayal. Hindi lang iyong nawala ang tao. Nawala rin iyong confidence mo sa sarili mong pakiramdam. If you read this far, thank you. Kailangan ko lang talagang ilagay ito sa ayos kahit dito lang. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.